Hello po, magandang araw po sa bawat isa sa atin. Kamusta po? Okay naman ba kayo? I hope na okay po kayo. Ayan. Kamusta po ang pananampalataya natin sa Panginoon? Patuloy pa rin ba na lumalago? Yan. So sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Yung ibabahagi ko po sa inyo, it's about to grow. Ayan, yung paglago natin sa pananampalataya sa Panginoon. Na dapat ang bawat isa sa atin ay meron pong paglago. Ano nga po ba ang 3 principles of growth? Ngayon yung isi-share ko sa inyo. Ano nga po ba ang 3 principles of growth? Number 1, sabi po dito, those who trust in the Lord. Na dapat magtiwala tayo sa Kanya. Yan, you rely on God. You rest in Him. You obey even when you don't understand. Minsan, sa buhay natin, no, mayroong mga sitwasyon na kinakailangan natin na magtiwala tayo sa Kanya. Nagre-rely lang tayo sa Kanya. At ang kapahingahan natin dapat ay ang Panginoon. Sino ba yung nagbibigay sa inyo ng kapahingahan? Kaibigan mo ba? Pamilya mo ba? Yung karelasyon mo ba? Girlfriend or boyfriend? So, dapat na meron tayong mas kapahingahan sa ating Panginoon. Dahil lang sabi ng Panginoon, di ba, siya ang nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Do not worry about anything, no? Instead, pray. You obey even when you don't understand. Sa paglago natin sa Panginoon, kinakailangan na sumunod tayo sa Kanya. Mahirap man, pero yun ang dapat natin gawin. Amen? Trust is faith, ayan, that put into action. Faith and plus action is trust. Dito, trust in the Lord is the ultimate. Yun ang dapat natin gawin. Kasi wala namang ibang dapat natin pagtiwalaan ng buhay natin maliban sa Panginoon. Maliban sa Diyos na lumikha sa bawat isa. Proverbs chapter 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and not on your own understanding." Yan, may mga plano tayo sa buhay, kanya-kanya tayong plano sa career, sa relationship natin, sa school, yan. At marami pang iba, no? Pero dapat, ang sabi ng Bible, mas magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in the Lord, hindi lamang sa sarili natin, pero dapat sa Panginoon. Ikaw ba, kapatid, sino ba yung mas pinagkakatiwalaan mo? Ang Panginoon ba? O yung pera mo? Yung sarili mo? Yung kapitbahay mo? Yung leader mo? Yung mga magulang mo? Pero dapat ang pagtitiwala natin sa Panginoon at ang pag-asa natin ay nasa Panginoon lamang. Have made the Lord their hope. Chosen to depend on God's for your future, your health, your security, and your expectations instead of depending on yourself, people, or circumstances. Ang circumstances, mga problema, anumang ang sitwasyon natin sa buhay, no, mas magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya ang lahat sa atin. He is the creator of all things. Tandaan natin, ang mata ng Diyos ay palaging nasa atin. Make the Lord your hope through your confession. Yan, confess, speak, and hope. Kailangan na i-confess natin sa Panginoon kasi yung confession natin, it's about our iniquities, yung mga kakulangan natin sa buhay, kakulangan natin sa Panginoon, yung mga nagagawa natin na ayaw ng Panginoon. Let us confess those things sa Panginoon kasi when we speak about it, God will forgive. No? Ang Diyos ay nagpapatawad sa kanyang mga anak. At pagkatapos nun, nagbibigay ang Panginoon sa atin ng pag-asa. Your word shape your faith. Meaning, kung ano yung sinasabi natin sa kapwa natin, sa ibang mga tao, ito yung nagde-define sa atin kung sino tayo. At kailangan na mas maging positive tayo sa buhay natin. Choose to say, God will make a way. He is my provider. My future is in God's hand. God is working even I can't see it. No? Yung God will make a way, minsan sa buhay natin, naghahanap tayo na kung sino ba yung lalapitan natin, ano ba yung dapat natin gawin. Pero hindi natin nalalaman, no, na si Lord, meron siyang gagawin sa buhay natin. Hindi pa kasi natin maintindihan. Pero dapat yung hope natin at yung trust natin ay sa Panginoon lang.
Minsan naguguluhan tayo, but then dapat at the end of the day, Lord, let your will be done in my life. God will make a way. Kaya nga po merong kantang God will make a way, 'di ba? Ayun po yung kanta na yun. Pinapakita nito na ang Diyos ay may kaparaanan sa lahat ng bagay. He is my provider. Huwag kang mag-worry kasi si Lord, He will supply all your needs according to His richness and glory. Diba? My future is in God's hand. Nag-aalala ka ba? Nag-worry ka ba about sa future mo? Huwag kang mag-alala. Hawak ng Panginoon ang future mo. God is working, even I can see it. Kahit hindi mo nakikita, minsan hindi mo nararamdaman. Pero ang Panginoon, siya yung palaging tapat sa kanyang mga pangako. The future is in the Lord. Yan. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and better future. Yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. Make the Lord your hope through your confession. Ayan. There is life in our words. Kung ano yung sabihin mo sa sarili mo, na kailangan dapat positive ka sa ibang mga tao. Ayan. That God will make away everything. Number 3, those who made the Lord their confidence. Yan. Kailangan ang confidence mo is nasa Panginoon. Security mo. Mas magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang magtiwala sa pera mo. Huwag kang magtiwala sa kayamanan, sa kaibigan, sa kapitbahay. Yan. Kasi ang lahat ng ito ay nafe-fail. Sila ay pansamantalang bagay lamang, mga tao sa buhay mo. Kaya dapat mas magtiwala ka sa Panginoon. Because your confidence is in God, no? You are not shaking easily. As a result of your confidence, you become courageous. Na mas nagiging matatag ka sa buhay mo. Kaya dapat mas magtiwala ka sa Panginoon. Ang pag-asa mo ay palaging nasa Kanya. Speak loudly, hindi mo ikinakahiya ang pagmamahal ng Panginoon, hindi mo ikinakahiya yung salita ng Diyos na ibahagi sa ibang tao. Face with challenges. Ayan, kinakailangan pag meron ka ng trust, meron ka ng pananampalataya sa Kanya, syempre lalago ka sa Panginoon, and after this, you face challenges with peace. Meron kang kapayapaan sa puso mo. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi ka nagtitiwala sa kakayanan mo. Your roots reach deep into the water. Hindi ka matatakot. Ano mang pagsubok na dumating sa buhay mo, kakayanin mo lahat. Kaya tayo lumalago dahil sa salita ng Panginoon. Kaya tayo lumalago dahil pa ang Panginoon nagbibigay sa atin ng lakas. No? Kagaya po ng puno. Ang puno ay nagbubunga. Ang puno, maganda ang kanyang mga dahon, matamis ang kanyang mga bunga, no? Dahil sa salita ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, nagbubunga sa buhay natin. Pag nagbunga na po yung salita ng Panginoon, ang lahat ng ito ay na-share natin, na ibabahagi na natin sa ibang mga tao. You will never stop producing fruit kasi nga lumalago ka. Mas magandang lumalago ka kaysa yung nananatili ka lang na maliit, nananatili ka lang sa kung ano yung kinalalagyan mo. Diba? Kaya po, ang salita ng Diyos ay mahalaga sa atin upang lumago tayo. You will never stop producing fruit, hindi ka seasonal, kundi for all season ka. Sa lahat ng panahon, dapat lumalago ka. Hindi ka nag-aatubili na pag-aralin yung salita ng Panginoon, mag-serve sa Kanya, huwag kang matakot. Kasi kasama mo ang Diyos. Sa lahat, manatili ka sa Kanya. Kasi kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin, kasama natin ang Diyos, hindi tayo matatakot. Sa paglago natin sa Panginoon, mahalaga yung palagi tayong nagpapaturo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya. Tinuturuan tayo ng mga leaders natin o ng mga ate at kuya natin. At sa pagbabasa na ng salita ng Panginoon, matutunan natin yun upang lumago tayo. Bilang isang mga anak ng Diyos, kailangan natin na lumago. Kasi pag wala tayong paglago, paano tayo magbubunga? Diba? Hindi natin masishare sa ibang mga tao kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Huwag tayong matakot na lumago. Kasi yung paglago, ito yung step natin para mas magtumigbay tayo. Maging blessing tayo sa ibang mga tao. Lalo na sa mga kasama natin. Diba? Tandaan natin na ang mga trials ay kasama sa paglago. Amen? Diba kung hindi mo mai-experience yung mga problema, hindi mo mai-experience yung trials, hindi tayo lalago sa Panginoon. Lahat tayo meron kanya-kanyang season. May season of waiting tayo, season of pain, season of tears, season of joy.
Lahat ng yun kailangan natin pagdaanan upang mas lumago tayo sa Panginoon. Tandaan natin na yung buhay natin ay punong-puno ng challenges, 'di ba? Anong mas gusto mo? Kasama mo ang Panginoon o hindi? Mamili ka lang, no? So, gusto mo bang lumago o hindi? Pag hindi ka lumago, mananatili ka lang na hanggang diyan ka lang, pero huwag kang pumayag. Dapat na lumago ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, ibigay mo ang lahat sa Kanya. Hindi mo man naiintindihan yung mga sitwasyon, 'di ba? Pero itong mga problema natin, circumstances, trials, persecutions, lahat ng ito ay pagdadaanan lang natin. Kasi nga ito yung magte-test sa atin kung hanggang saan tayo, hanggang saan yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya, kapatid, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil sa pag-serve kasi hanggang hindi tayo lumalago, hindi tayo titigil. Hanggat hindi natin naiintindihan yung mga bagay sa mundo, huwag tayong tumigil. Kasi kasama natin ang Panginoon. And po, sa panahon ngayon, no, ano ba yung pinagkakatiwalaan natin? Or sino ba yung pinagkakatiwalaan natin? Yung mga bagay ba? Yung mga yaman ba sa mundo? Yung nakamit na ba natin sa buhay? Career natin? Business natin? Hindi po yan ang magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Hindi po yan ang makakapagsalba sa'yo, kundi ang Panginoon lamang. Jesus is the way, the truth, and the life. No? Tanggapin mo ang Panginoon bilang Lord ng buhay mo. And after that, time will come, you will grow. Mas pag manatili ka sa Panginoon hanggang sa huli, ito yung mas nakakainam para sa bawat isa. Para sa Panginoon, ang mahalaga, ang pagmamahal niya, maibahagi rin natin sa ibang mga tao. Kaya po, magtiwala lang tayo sa Kanya, huwag tayong mapagod, huwag tayong sumuko. Kaya, it's time to grow na kapatid. God bless everyone!